May mga malalayong kamag-anak tayong darating mamaya. Baka hindi nyo pa kilalang mga yon. Tapos na ba yan? Napalingon si Adeline sa kanyang Auntie Clara, ang host ng kanilang family reunion. Hindi niya mapigilang maging interesado. Gusto niya rin kasing makilala ang iba nilang malalayong kamag-anak, lalo na kapag galing sa malayong lugar. Nagsasawa na kasi siya sa ibang kamag-anak nila na walang ginawa kundi ibaba ang pagturing sa kanilang pamilya. Naghihiwa ng gulay si Adeline, may pilit ng ngiti sa mga labi. Kailangan mo pa ba ng tulong, Auntie Clara? Napalingon naman ito sa kanya. Nako, hindi na. Okay na yung ginagawa mo. Bilisan mo na din dyan sa gulay. Mabilis na lamang kumuluto. Gusto niya pang magtanong pero tinapos na agad iyon ng kanyang Auntie Clara. Sa bagay, ano ba namang ambag niya sa reunion na yon? Auntie Clara, nandyan na po sila. Salubungin na po natin. Sabi ng kanyang isang hipag. Namalayan niya na lamang na naiwan siyang mag-isa sa kusina. Napabuntong hininga na lamang si Adeline. Yun ang araw ng muling pagsasama-sama ng pamilya. Isang kaganapan na laging pumupuno sa kanya ng halo-halong emosyon. Ang simpleng tahanan ni Auntie Clara naging sentro ng masayang kaganapan. Nagtipon ang mga kamag-anak mula sa malapit at malayo. Umaalingaw-ngaw sa buong bahay ang tawanan at daldalan ng mga ito. Samantala, nasa kusina lagi si Adeline, nagluluto para sa mga kamag-anak niyang mararangya. Sanay siyang tumulong sa kusina sa mga pagtitipon na katulad noon. Yun lang naman kasi ang kanyang paraan ng pag-aambag dahil hindi naman nila kayang pantayang mag-asawa ang kasaganaan ng kanilang mga kamag-anak. Ito na yung mga dala nilang tilapia. Sariwa pa to galing sa kabilang isla. Gusto nilang ihawin. Sabi ng kanyang asawang si Abner. Nanlaki ang kanyang mga mata. Pwede bang kumuha tayo kahit dalawa lang? Pang-ulam na natin bukas? Tumango si Abner. Sige, sasabihin ko kay Auntie Clara. Magpapaalam ako. Marami naman to. Napangiti si Adeline at itinago niya na ang 2 malaking piraso ng tilapia. Deserve naman siguro nila yon. Kapag may mga pasalubong galing sa mga taga-abroad, kung anong matira, yun lamang ang napupunta sa kanilang pamilya. Para bang hindi man lang sila naaalala. Mapait siyang napangiti. Mahirap ang pamilya ni Adeline. Simpleng mangingisda lang naman ang kanyang asawang si Abner. Ang bahay nila, kung hindi pa sila pinamanahan ng nanay niya ng kapirasong lupa, hindi pa sila magkakaroon. Malayong malayo ang buhay na yon sa buhay na mayroon ang kanilang mga kamag-anak. May malalawak na tahanan ang mga ito sa lungsod, mamahaling sasakyan at isang pamumuhay na sobrang layo sa kanila. Iisang dugo pero parang hindi kadugo kung ituring. Maya-maya, bumalik na ang kanyang Auntie Clara. Ano yan? Hindi ka ba tapos dyan? Mas binilisan niyang paghihiwa. Sorry, may ginawa lang po. Napailing ang kanyang Auntie Clara. Sinabi sa akin ni Abner, hinihingi nyo na yung 2 malaking tilapia. Sana inuna mo muna to. Bibigyan ko naman kayo nun eh. Ang hindi patas na pagtrato ay kitang-kita kahit sa kusina. Parang bantay lahat ng ginagawa niya. Kapag nagkamali, siguradong lagot si Adeline. Pero kapag ibang mga kamag-anak, ayos lang dahil mahalaga. At may pakinabang naman ang presensya. Nagbilin pa sa kanya si Auntie Clara. Ayusin mo ang paghihiwa, baka hindi sabay-sabay na lumambot yan. Pagkatapos mo dyan, ihawin mo na yung mga tilapia. Pagtulungan nyo ng mag-asawa. And then, yung sinaing na tulingan, asikasuhin nyo na rin. Kasi yung ibang mga kamag-anak natin gustong mag-uwi ng mga palayok nun. Ikaw nang bahala dyan ha. Hinahanap kasi ako palagi doon. Umawang ang bibig niya bago tumango. Sige po, ako na po ang bahala. Naikuyom ni Adeline ang kanyang panga. Itinago niya ang kanyang pagkadismaya sa likod ng isang pilit na ngiti. Pakiramdam niya, tulad siya ng isang tagalabas sa kanyang sariling pamilya. Hindi lang naman siya ang nakakaranas ng ganoon, maging ang asawa at ang kanyang mga anak. Gayunpaman, hindi na dinidibdib ng mga ito iyon. Siya lang talaga ang may issue sa sistemang ganoon. Habang nag-iihaw, tinawag niya ang kanyang panganay na anak na si Corinne. Anak, dalhin mo to sa bahay natin. Magpasama ka sa kuya niyo mo. Tumango naman si Corinne. Sige po, Nay. Magpapatuloy pa sana siya sa pag-iihaw nang makita niya ang kanyang bunsong anak na si Tyrone. Nakikipaglaro ito sa mga pinsan nito. Mas lalong sumama ang loob niya nang makitang nakadungaw lang ito sa mga dalang laruan ng mga bata. Simpleng nakikitingin pero hindi hinahawakan. At kung pahihiramin, masayang-masaya na. Umiwas si Adeline ng tingin at nagpatuloy sa pag-iihaw. Bilang isang ina, masakit yun para sa kanya.
Hindi niya matanggap na hindi nila maibigay ni Abner lahat ng gusto at kailangan ng kanilang mga anak. Pagkatapos magluto, dinala na ni Adeline ang mga pagkain sa dining area. Nandoon ang mga kamag-anak niya, nakaupo sa paligid ng isang malaking mesa, nakikipagkwentuhan at nagtatawanan. Nag-aalangan siya sa pintuan. Hindi niya tuloy alam kung papasok ba siya o hindi. Nakita si Adeline at sinenyesan siya ng kanyang Uncle Henry. Adeline, halika, samahan mo kami. Kumain na ba kayo? Nasaan si Abner? Tumango si Adeline. Sige po, kayo muna. Marami pa pong gagawin sa kusina. Saka busog na po ako sa patikim-tikim. Salamat po, Uncle Henry. Tapos, pinapunta po nila si Abner sa bayan. Pinabibili ng mga alak kasi magiinuman. Ayaw ng mga galing Maynila ng tuba. Humalakhak ang kanyang Uncle Henry. Ganun ba? Oo nga, magiinuman kami mamaya. Hindi kasi sanay ang ibang kamag-anak natin sa tuba. Napapangitan sila sa lasa. Nakita ni Adeline ang kanyang pinsang si Emily. Maayos ang buhay nito dahil sa asawang seaman. Medyo mayabang din, kaya iniiwasan niya. Gayunpaman, kahit ganon ang ugali nito, tila mahalagang bisita naman sa ang kanila. Si Emily pa nga ang nagpakilala sa iba pa nilang may kayang mga kamag-anak. Nakita niyang hinila nito ang iba niyang mga pinsan. Siya lamang at si Abner ang hindi pinakilala. Hindi niya nalang dinibdib iyon. Pinipilit niyang mawalan ng pakialam. Oh, Adeline, kumusta ka na? Nandun pa rin sa munting bahay ninyo? Simpleng tanong ni Emily, ngunit may laman naman ang mga salita. Pinilit nang umiti ni Adeline. Oo, Emily, ayos lang kami, salamat. Nagpatuloy pa ito sa kayabangan. At kumusta ang mga anak mo? Pumapasok pa rin sa public schools? Nako, kaya pala gano'n ang mga kutis. Lagi mo sigurong hinahayaan magbabad sa arawan ng mga anak mo. Itong mga anak ko, laging nasa aircon, kaya sure akong hindi dadapuan ng kahit anong sakit sa balat ang mga to at makikinis pa. Napapahiya na talaga si Adeline, pero sinikap niya pa rin sumagot. Wala namang sakit sa balat ang mga anak ko, Emily. Isa pa, mas okay na rin na pinapalabas ang mga anak ko sa labas para immune sa germs at hindi mabilis magkaroon ng sakit. Tingnan mo, ang titibay ng mga buto kahit mga bata pa. Wala ring arte sa katawan. Mabilis na iniba ng kanyang Uncle Henry ang usapan. Sa lahat ng kamag-anak nila, ito lang naman ang hindi ibang turing sa kanya. Ang tiyuhin din nila ang madaling nilang malapitan kapag usaping tulong, lalo na kapag nangangailangan sila ni Abner. Adeline, anong pinagkakaabalahan ninyo nitong si Abner? Balita ko, may paghahatian daw na lupa ang asawa mo at ang mga kapatid niya. Tanong ng kanyang Uncle Henry. Tumango naman siya. Opo, pero maliit na porsyento lang naman po yun at maghahanap pa ng buyer. Ipinagpatuloy nito ang usapan. Well, naisipan namin magplano ng isa pang trip sa susunod na buwan. Dapat sumama ka at ang mga anak ninyo para masaya naman. Ako nang bahala sa gastos ninyong mag-anak. Nasa na nga palang mga bata? Adeline, pakainin mo na yung mga anak mo rito. Napangiti si Adeline. Sige po, tatawagin ko na po sila. Tinawag niya ang kanyang mga anak. Mabilis niya munang binihisan ang mga ito dahil pawis na. Ayaw niya namang humarap ang mga ito sa mga kamag-anak nilang ganoon. Baka masabihan pa siyang dugyot magpalaki ng mga anak. Bumalik na si Adeline sa kusina pagkatapos ng hapunan. Nakaramdam siya ng magkahalong ginhawa at pagkabigo. Napansin iyon ng kanyang asawang si Abner. Kababalik lang nito at nagsasali ng mga bote ng soft drink sa cooler. Adeline, okay ka lang? Ano bang sinisilip mo dyan? Para kang inagawan ng laruan. Bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ng kanyang asawa. Sumilip siya sa bintana ng kusina. Nakita niya ang kanyang mga anak na patuloy na nagkakatuwaan roon. Kamag-anak din sila. Wala silang tinatapakang tao. Karapat-dapat sila sa paggalang at pagkilala. Hindi nila deserve ang pasimpleng paghamak na kadalasang bumabati sa kanila sa mga pagtitipong ganoon. Huminga ng malalim si Adeline at tumingin sa kanyang asawa. Ewan ko ba, Abner? Minsan nararamdaman ko na hindi tayo bahagi ng pamilyang to. Parang hindi tayo bagay, hindi tayo makasabay. Kumunot ang noo ni Abner habang kumukuha ng plato. Anong ibig mong sabihin, Adeline? Bumuntong hininga siya. Katulad nito, kapag kasama natin ang ating mga kamag-anak, lalo na sa mga pagtitipon na ganito, hindi ko maiwasang mapansin kung gaano tayo sobrang iba sa kanila. Sila palagi ang nasa sala, tayo naman laging tagaluto, tagahugas, tagalinis at kapag may nakalimutang bilhin, gagawin natin para sa kanila. At anong dahilan? Kasi mahirap tayo sa buhay at wala tayong pera. Kumuha ng pagkain si Abner.
Nakikita ko yung sinasabi mo. Pakiramdam mo, hindi tayo bagay dahil hindi tayo kasing husay ng iba nating kapamilya. Hayaan mo na lang yun. Napailing si Adeline. Hindi ko kayang hayaan na lang. Hindi nila kasalanan o ano, pero minsan pakiramdam ko, wala tayong lugar kapag may mga okasyong ganito. Hindi ako makasakay maging ang mga anak natin sa mga pinag-uusapan nila tungkol sa bakasyon, magagarang paaralan, o yung mga pinakabagong gadget na binibili nila. Kasi hindi naman natin kaya yun, Abner. Bumuntong hininga ang kanyang asawa. Naiintindihan ko, Adeline. Pero alam mo, ang pamilya hindi lang tungkol sa pera o material na bagay. Kung wala tayo rito, wala rin namang kikilos para sa kanila. Walang magluluto, walang maghuhugas. Kaya may pwesto tayo sa pamilyang to. Tiningnan niyang mabuti ang asawang abala sa pagkain. Alam ko at nagpapasalamat ako para doon na kahit doon man lang kinakailangan nila tayo. Kaya lang, nag-aalala kung mababa ang tingin nila sa atin dahil nahihirapan tayo sa pinansyal. Wala silang interes sa buhay natin dahil mangingisda ka lang naman at gumagawa lang ako ng mga banig. Dinugtungan naman ito ang kanyang sinasabi. At hindi nila kaya yon. Huwag kang maging negatibo, mahal. Naiintindihan ko, Adeline. Pero tandaan mo, mayroon tayong sariling mga kalakasan at sariling mga karanasan na nagsasabi sa atin kung sino tayo. Maaaring wala sa atin ang lahat ng mayroon sila. Pero okay pa rin naman ang buhay natin Nahihirapan pero kinakaya pa rin nating dalawa para sa mga bata. Tumango agad si Adeline. Kaya pilitin talaga nating makatapos ang mga anak natin. Ayokong maranasan nila tong nararanasan natin ngayon. Ayokong kapag tumanda na sila, maliitin sila ng mga kamag-anak nila. Nagsandok ng kanin para sa kanya si Abner. Oo, gagawin natin yan. Pagsusumikapan nating mapagtapos ng pag-aaral ng tatlo nating mga anak. Sa ngayon, kumain ka na muna. Huwag mo masyadong isipin ang tungkol doon. Lilipas din naman yan. Kinagabihan, umalis ng huling bisita. Tahimik na rin ang kusina. Sumandal si Adeline sa counter. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Nakaramdam siya ng pagod. At hindi yun pagod sa kasiyahan, kundi pagod ng pagiging parang isang tauhan. Nagsimula na silang maghugas ni Corinne ng mga pinggan. Corinne, anak, pwede mo bang ipasa sa akin ng sponge? Hindi ko maabot. Kinuha agad iyon ng kanyang anak. Opo naman, Nay. Eto na. Salamat. Nabusog ka ba kanina? Sana kumain kayo kanina ng mga kapatid mo ng marami. Hindi ko kayo maasikaso Sobrang abala ko rito sa kusina kanina. Sabi niya sa kanyang anak. Tumango naman ito. Okay lang po, pinakain ko naman din po si Tyrone. Kumuha naman po ng kanyang pagkain si Kuya Neo. Kaya lang, ang dami pala nating hugasin, Nay. Natigilan si Adeline sa paghuhugas. Malalaki na ang kanyang mga anak. Alam niyang ramdam din ng mga ito ang hindi pantay na pagtrato ng kanyang kamag-anak sa kanila. Malungkot siyang napangiti. Hayaan mo, anak. Darating yung araw na tayo naman yung mahalagang bisita. Hindi na tayo ang palaging mahuhuling umuwi kasi wala na tayong gagawin. Mag-aral kayo ng mabuti para kapag lumaki na kayo, hindi nyo ito maranasan, pati ng mga magiging pamilya ninyo. At kapag may isang naghihirap sa inyo, tulungan ninyong iangat. Huwag niyong ibababa palalo katulad ng mga ginagawa ng mga kapatid ko sa akin. Tumango naman si Corinne at napangiti. Yun palagi ang tinatatak niya sa utak ng kanyang mga anak. Hindi sila nakapagtapos ni Abner ng pag-aaral dahil sa sobrang kahirapan. Yun na lamang ang magandang bagay na maibibigay niya sa mga ito. Noong una, wala naman sa kanya kung mahirap o hindi. Wala sa kanya kung nakapag-aral o hindi. Pero napagtanto niyang malupit pala ang lipunan kapag wala siyang narating. Ibababa pa siya lalo kahit nasa ibaba na siya. Biglang pumasok sa kusina si Emily. Adeline, pwede ba kitang makausap saglit? Tumango naman siya. Ay, sige Emily, bakit? May problema ba? Itatanong ko lang sana sa'yo, yung tilapia na hinain nyo kanina, napansin kong hindi sapat para sa lahat. At binanggit ni Auntie Clara na may inuwi kayong mag-asawa. Matabang na sabi ng kanyang pinsan. Naguguluhang tumango muli si Adeline. Ay oo, humingi kami kay Auntie Clara ng ilang piraso para iuwi. Nagpaalam naman kami. Bakit? Sumama ang timpla ng mukha ni Emily. Bueno, binili ko ang tilapia na sariwa ngayong umaga at umaasa akong mabibigyan lahat pero kulang. Kahit sa pulutan ng mga nasa labas wala na. At nang tinanong ko si Auntie Clara, kinuha mo nga raw. Ako ang bumili nun at nagdala para sa ibang tao. Sana sa akin ka nagpaalam, di ba? Hindi niya alam ang kanyang sasabihin.
Tila mali ang ginawa niya gayong nagpaalam naman siya. Sobra bang nasaktan ng pinsan niya kahit 2 piraso lang naman ang kanyang kinuha? Tumikhim si Adeline. Sorry Emily, hindi namin sinasadyang magdulot ng gulo. Sabi kasi ni Auntie Clara okay lang daw na kumuha kami. 2 piraso lang naman yon. Napailing ang kanyang pinsan. Labis yon. Ang laki ng mga isdang binili ko. Alam mo namang bihira lang makatikim ng tilapia ang mga tao rito sa isla. Inangkin niyo pang mag-asawa. May mga ibang tao na gusto din yon. Kaya nga naalala kong bumili pag uwi ko rito. Humigpit ang hawak ni Adeline sa laylayan ng kanyang damit. Naiintindihan ko Emily. Inisip lang naming pwede kasi pinayagan naman kami ni Auntie Clara. Nagsalubong ang mga kilay nito. Nakakahiyang ipaliwanag sa lahat kung bakit walang sapat na tilapia. Inaasahan ng mga tao na meron pa, lalo na binida ko yon. Nasa bangka pa lang ako papunta dito. Napayuko si Adeline. Pasensya na talaga Emily, hindi namin sinasadyang magalit ang sino man. Umismid ang kanyang pinsan. Tipikal lang nagawain sa iyo yun, diba? Masyado kang desperado kumuha ng mga dala ng mga tao rito. At pati mga tirang pagkain dahil hindi nyo kayang bumili nun. Natigilan si Adeline. Emily, hindi patas yan. Ang sakit mo namang magsalita. Hindi naman namin alam na magkakaroon ng kakapusan dahil marami naman kaming nilutong ulam. Napairap naman ito. Lagi kang pa-victim, Adeline. Mahirap naman talaga kayo. Kaya umaasa na lang kayo sa hingi at bigay mula sa ibang tao. Kaya kapag may nakita kayong magandang bagay o masarap na pagkain, tinatago nyo agad para sa sarili ninyo. Pinilit maging kalmado ni Adeline. Emily, hindi ko maintindihan kung bakit mo ako kinakausap ng ganyan. Pamilya tayo. Huwag mo naman kaming pagsalitaan ng ganyan. Sarkastiko itong tumawa. Pamilya? Ha? Halos hindi ka na bahagi ng pamilyang to. Kayo na nga lang yata ang walang asenso sa buhay. Laging nahihirapan. Laging nangangailangan ng tulong. Nakakahiya. Sumabat na si Corinne sa usapan. Mahirap lang po kami, Tita Emily, pero hindi po yun nakakahiya. Wala pong nakakahiya sa pamilya namin dahil maayos naman pong ugali ng mga magulang namin. Kahit po hindi sila nakapag-aral. Nilagay niya ang kamay sa balikat ng kanyang anak. Hindi ko rin, ayos lang. Huwag ka na makisali rito anak. Emily, pasensya na kung ganyan ang nararamdaman mo sa amin. May ganyan ka palang issue tungkol sa amin at huwag kang magsalita ng tapos. Hindi kami habang buhay na magiging ganito. Humalukip-kip si Emily. Talaga? Kung ganon, galingan nyo na para hindi na kayo umaasa sa paghingi. Siguro kahit paghirapan nyo na, kahit kaunti, hindi nyo matatamasa ang mga bagay na meron kami. Nasasaktan na si Adeline pero pinipilit niyang maging kalmado. Emily, pag-usapan na lang natin to sa ibang araw. Marami pa akong gagawin. Sa ngayon, naglilinis kami at ayoko nang lumaki pa tong gulong to. Nakakahiyang baka makarating pa kay Uncle Henry. Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko yung 2 tilapia na kinuha ko. Ay, mabuti naman kung ganun. Sabi pa nito bago umalis. Napairap si Adeline. Gustong-gusto niyang isaksak sa baga ni Emily ang 2 tilapia na yon. Humingi lang naman siya pero kung ituring siya, tila isang magnanakaw na. Pinakalma niya muna ang sarili bago bumalik sa gawain. Huminga ng malalim si Adeline. Corinne, anak, kapag may mga ganong away, hayaan mo na lang ako. Kaya ko naman yon, basta wag mo na lang idamay ang sarili mo. Tapusin na natin dito para makauwi na tayo. Sige po, Nay, mahinang sabi ng kanyang anak. Natapos silang maglinis pero alam niyang may tensyon pa rin sa gitna ng katahimikan. Naiiyak siya sa inis at galit. Napaluhan na lang siya. Pinunasan niya ang mga iyon habang inaayos ang mga gamit nila para umalis. Nay, okay ka lang po? Nag-aalalang tanong ni Corinne sa kanya. Tumango naman siya. Oo, magiging okay lang ako. Huwag mo na lang tong banggitin sa tatay mo ha. Baka makipag-away pa. Tara na, umuwi na tayo. Umalis sila sa kusina. Mabigat ang kanyang kalooban. Simple lang naman ang pinag-awayan pero parang tinapakan na ang buo niyang pagkatao. Ayaw niya na talagang maging mahirap. Lumipas ang mga taon, dala-dala pa rin ni Adeline ang bigat na yon sa kanyang kalooban. Ayaw niya nang minamaliit pero wala siyang ibang magawa kundi ang yumuko at umiyak. Dahil magiging impokrita lang siya kapag ganoon, hindi niya pwedeng awayin ang mga ito dahil sa bandang huli, sa mga ito pa rin siya hihingi ng tulong kapag matinding nangangailangan ang kanyang pamilya. Abner, kailangan nating mag-usap tungkol sa mga bata. Umupo ka muna rito, maaga pa naman, mamaya ka na muna pumalaot.
Sabi ni Adeline sa kanyang asawa. Bumuntong hininga si Abner. Anong meron, Adeline? May problema ba? Tiningnan niyang mabuti ang asawa. Tungkol ito sa mga bata, tungkol sa kanilang pag-aaral. Gusto kong magkolehiyo ang panganay natin sa susunod na pasukan. Gusto kong suportahan natin si Neo. Seaman pa lang pangarap ng anak natin. Sandaling hindi nakasagot si Abner. Oo, naisip ko na rin yan. Pero napakalaking perang kailangan dyan. Hindi ba't mahal yun? Isa pa, wala tayong pera. Magkano lang bang kinikita natin? Tumigil na lang siya at magtrabaho na agad. Makakatulong pa siya sa mga kapatid niya. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, Adeline. Pero siguro dapat unahin natin ang ibang bagay kaysa sa pag-aaral ni Neo sa kolehiyo. Umiling agad si Adeline. Hindi, Abner. Natanggap na si Neo sa pangarap niyang universidad. Public lang naman yon at nakapasa siya sa exam. Problema niya lang yung mga gagastusin niya kung sakaling mag-boarding house siya roon. Yun ang narinig kong pinag-uusapan nila ng anak ni Javier na gusto ring magsiman. Hindi niya sinasabi sa atin, halatang nahihiya. Pero kilala kong anak natin. Alam kong gustong-gusto niyang makapagtapos ng pag-aaral. Sobrang lapit niya na ngayon. Ilang taon na lang ba, Abner? Hindi pa ba natin ilalaban? Hindi ko siya hahayaang isuko yon dahil lang wala tayong pera. Hindi ka ba naghahangad na makapagtapos ng pag-aaral ng ating mga anak? Frustrated na tumingin sa kanya si Abner. Ayoko namang sukuan ng magandang edukasyon para sa mga anak natin, Adeline. Pero maging makatotohanan naman tayo. Hindi natin kaya yun. Lalo pat sa syudad ang papasukan ni Neo kapag nagkataon. Matindi pa rin ang pagtutol ni Adeline. Hahanap tayo ng paraan, Abner. Kung papayagan mo lang ako magtrabaho sa syudad, magsasakripisyo tayo kung kailangan. Napalingon sa kanyang asawa. At alam mong ayoko. Dito ka lang. Napag-usapan na natin yan, di ba? Kung pipiliin mo magtrabaho sa malayo, walang mag-aalaga sa mga anak natin. Itigil mo na yan. Hindi kita papayagan sa bagay na yan. Bumuntong hininga si Adeline. Kahit noong bagong kasal pa lang sila at wala pang mga anak, ganun na palagi ang disposisyon nito. Ayaw nitong magtrabaho siya sa malayo. Hindi man ito aminin, alam niyang seloso si Abner. Kung ano-ano pang tumatakbo sa isip nito kapag wala siya sa bahay. Nanginig ang boses ni Adeline. Hindi tayo pwedeng maging makasarili ng ganito. Responsibilidad nating mabigyan sila ng magandang buhay. Nahihiya ako sa mga anak natin. Kasi hanggang dito na lang ang kaya nating ibigay. Kinabukasan ng ating mga anak ang nakataya. Tayo ang may utang sa kanilang bigyan sila ng buhay na dapat tinatamasa nila. Hinawakan ni Abner ang kanyang mga kamay. Alam ko, Adeline, gusto kong magtagumpay din sila sa buhay. Pero kailangan nating maging praktikal. Subalit, desperado na si Adeline. Mas praktikal ang patapusin sila ng pag-aaral para hindi na sila maghirap pa sa mga susunod na taon. Paano kapag wala na tayo? Saan sila pupulutin? Nag-aalinlangan pa rin si Abner. Nag-aalala lang naman ako na mas lalo natin silang mapaasa at mabigo kasi hindi natin kaya. Umiling si Adeline. Kaya natin to, magagawa natin. Dalawa tayo. Pagtulungan natin ang mga anak natin. Sa mga lumipas na araw, iniisip na nga ni Adeline kung ano ang pwedeng gawin. Iniisip niya nang humiram sa kanyang Uncle Henry pero wala naman ito sa isla. Kaya kailangan pa niyang hintayin kung kailan ito uuwi. Nang sumapit ang hapon, nakita niyang namamahinga si Neo. Katatapos lang nitong magligpit ng binilad na palay kanina. Malaki na talaga ang kanyang mga anak pero hanggang ngayon, ganoong buhay pa rin ang nabibigay nila ni Abner sa mga ito. Umupo siya sa tabi ni Neo. Anak, pwede ba tayong mag-usap saglit? Gusto kong tanungin ka tungkol sa mga plano mo para sa kolehiyo. Napatingin sa kanya si Neo. Oo naman po, Nay. Ano po bang inaiisip ninyo? Hinawakan niya ang kamay nito. Pinag-uusapan namin ng tatay mo kung paano namin susuportahan ang pag-aaral mo sa kolehiyo. Tumango naman ang binata. Naiintindihan ko po, Nay. Pero wag niyo pong masyadong alalahanin ng tungkol doon. Ako na po mismo ang gumagawa ng paraan para sa pag-aaral ko. Ibuhos niyo na lang po kina Corina at Tyrone ng atensyon ninyo. Nagulat siya sa sinabi ni Neo. Oh, ano bang naiisip mo? Tipid naman ang umiti ang kanyang anak. Huwag ka na pong mag-alala, Nay. Naisip ko rin naman po yun na malaki ang gastos. Hindi po ako papasok sa isang bagay na magdudulot po ng problema sa inyo. Kapag nasa Maynila na po ako, maghahanap po ako ng part-time job. Mahirap dahil sa training pero kakayanin ko po yun. Malungkot na napangiti si Adeline.
Pero paano ang mga gastusin mo doon? Gusto namin ng tatay mo na suportahan ka sa abot ng aming makakaya pero... Inakbayan siya ng kanyang anak. Nay, makinig ka po. Narinig ko po ang usapan niyo ni tatay. Alam ko pong gipit po tayo sa pera ngayon. Kaya nga po ayokong dumagdag sa bigat ng problema. Hahanap po ako ng part-time na trabaho habang nag-aaral. Kakayanin ko po. At kung hindi po kaya, magtatrabaho muna ako. Mag-iipon bago mag-enroll. Basta, ako na po ang bahala. Nangilid ang mga luha ni Adeline. Ay Neo, ang bilis mong lumaki anak. Hindi ko alam na ganyan ka na pala mag-isip. Salamat. Alam kong pagkukulang namin to sa'yo pero naiintindihan mo pa rin. Tumango naman ang binata. Alam ko po yun ay at pinahahalagahan ko po kung hanggang saan lang ang kaya niyo pong ibigay sa aming magkakapatid. Gusto ko rin pong mapagaan ang inyong mga alalahanin. Desidido po akong gawin to para matulungan kayo at ang mga kapatid ko. Sama-sama nating haharapin to. Nay, magsisikap ako. Hindi ako uuwi sa islang ito nang walang college diploma. Hinawakan niya ang kamay nito. Nagawa mo na Neo. Ganitong klase ng mindset mo, nagtagumpay ka na anak. Higit pa sa alam mo. Napangiti si Neo. Salamat nanay. Alam ko pong mahalaga sa'yo na makapagtapos kami. Gusto ko rin naman po ng magandang buhay para sa ating lahat. Niyakap ni Adeline ang panganay na anak. Sa kabila ng kanilang pamumuhay, tinanggap ni Neo ang kanilang kapalaran. Pero naghahangad pa rin ito ng pagbabago sa positibong paraan. Mula sa murang edad, nauunawaan na nito ang katayuan ng pamilya nila. Ni minsan, hindi niya ito narinig na umungot sa kanila ni Abner kapag may gustong isang bagay. Masipag at magaling mag-aral ang kanyang anak. Hindi ito matatanggap sa isang magandang universidad kung hindi. Habang humihigop si Adeline ng kape, naisip niya kung gaano siya pinagpala na magkaroon ng anak na katulad ni Neo. Napupuno ng pag-asa ang kanyang puso sa mga binitiwan nitong salita. Nawala lahat ang kanyang mga agam-agam sa buhay na mayroon siya ngayon. Ginawa na nga ni Neo ang plano nitong mag-aral sa Maynila. Alam niyang mahirap ang lagay nito roon pero tuwing tumatawag si Adeline, palaging sinasabi ng kanyang anak na kinakaya nito. Kahit paano, kapag nakakaluwag sila, sinisikap nila ni Abner na padalhan ng pera si Neo. Kahit di naman kasi sabihin nito na kaya nito, responsibilidad pa rin nilang magbigay ng gastusin para sa anak. Yun nga lang, mukhang haharap sila sa matinding pagsubok. Sa daming tao sa mundo, bakit sa kanila pa ibibigay ang problemang iyon? Naalarma si Adeline nang biglang sumigaw si Corinne. Nay, si Tyrone po! Nagsusuka na po siya! Iniwan niya ang kanyang mga labahin. Tumakbo siya sa loob ng bahay. Ilang araw nang nilalagnat ang kanyang bunsong anak. Akala niya, simpleng lagnat lang. Anak, anong nangyari? Anong masakit? Nag-aalalang tanong niya sa bata. Nanghihina at namumutla na si Tyrone. Sobrang sakit po, Nay. Hinawakan ni Corinne ang kanyang balikat. Nay, dalhin na po natin siya sa ospital. Iba na po talagang kutob ko. Ilang araw na po ang lagnat niya. Naguguluhan si Adeline sa gagawin. Wala ang tatay mo, nasa laot pa. Pero sige, tumawag ka ng tricycle. Isusugod na natin siya sa ospital. Hindi na halos makatayo ang kanyang anak. Kaya agad niya itong binuhat. Labis ang takot sa dibdib ni Adeline. Pero hindi niya pinansin yon. Kailangang maging tuwid ang kanyang isipan. Tumakbo siya habang maingat na buhat si Tyrone. Narinig niyang iyak nito. Nanay, ayoko po sa ospital. Nakakatakot po. Wala po tayong pera. Alam ko, pero tutulungan ka ng doktor na gumaling. Ipinapangako ko, hindi aalis ang nanay sa tabi mo ha. Kapag nakauwi na ang tatay mo, sasamahan ka namin pareho. Hinihingal niyang sabi. Naluluha ang kanyang anak. Opo. Sumakay na sila sa tricycle. Corinne, may iwan ka sa bahay. Pagkarating ng tatay mo, sabihin mong isinugod ko sa ospital ang kapatid mo. Tumango naman ito. Opo, tatawag na rin po ako kay Kuya Neo. Sasabihin ko na rin po sa kanya. Umandar ng tricycle. Sobrang nag-aalala siya sa bunsong anak. Hindi siya makapag-isip ng maayos. Mariing pumikit ang bata. Nanay, sobrang sakit. Lumingon siya sa driver. Manong, pakibilisan ho. Ang anak ko. Hinalikan niya ang noon nito. Anong masakit? Kapit lang, Tyrone. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa iyo, anak. Nandito kami ng tatay mo, ha? Hindi ka namin pababayaan. Hindi kaya ni Adeline na makitang nahihirapan ang kanyang anak. Kahit sino naman sa tatlo, ayaw niyang magkaroon ng ganoong karamdaman. Lukot na lukot ang mukha ni Tyrone. May mga luhang dumadaloy sa mga pisngi.
Dumating sila sa ospital at isinugod ito sa emergency room. Nang tingnan ng mga itong anak niya, naiwan siya sa labas. Kinakabahan siya, nagdarasal para sa kapakanan nito. Ilang sandali pa, lumabas na ang doktor na tumingin kay Tyrone. Sa ngayon, okay na po ang kalagayan ng anak ninyo, pero kailangan nating mag-run ng ilang test. Kaya kailangang ma-admit po muna ang bata dito sa ospital. Imporma ng doktor sa kanya. Hindi mapakali si Adeline. Ibig sabihin, hindi pa lubusang maayos ang anak niya. Kailangan itong magpa-ospital at kung yun lang ang paraan para gumaling ito, papayag siya. Nanay, natatakot po ako. Umuwi na po tayo. Nanghihinang sabi ni Tyrone. Hinaplos niyang buhok nito. Huwag kang mag-alala. Ang mga doktor ang bahala sa'yo. Nandito naman ako. Hindi kita iiwan, anak. Mamaya, parating na ang tatay mo. Tumulo ang isang butil ng luha mula rito. Sorry po, nanay. Nangilid ang mga luha ni Adeline. Bakit ka ba humihingi ng sorry, anak? Inaalala mo ba ang gastusin? Mahal ka namin, Tyrone, kaya gagawin namin ang lahat para sa'yo. Kaya mo yan. Nandito lang ang nanay, ha? Ilang sandali pa, nakatulog na rin ang bata. Habang tahimik ang gabi, kasama ang ibang pasyente sa room na iyon, problemado si Adeline. Maya-maya'y dumating na rin si Abner. May dala itong pagkain para sa kanya. Kumusta si Tyrone? Tanong ng kanyang asawa. Umiling si Adeline. Hindi pa lumalabas ang resulta. Kailangan daw i-admit dito sa ospital. Kung malala tong sakit ni Tyrone, hindi ko alam kung paano natin babayaran ang bayarin sa ospital ng anak natin. Bumuntong hininga si Abner. Alam ko rin yan. Hirap na nga tayo sa pera. Nangyari pa to. Wala rin kami masyadong nahuling isda. Kaunti lang. May ipon naman ako kahit kaunti galing sa mga pinagbentahan ko ng mga banig. Pero hindi ko alam kung sasapat yon. Hindi natin alam kung gaano katagal dito si Tyrone. Wala tayong pagpipilian kung hindi humingi ng tulong. Baka makahiram tayo sa mga kapitbahay o kamag-anak natin. Susubok din ako kay Uncle Henry. Baka may pera sila. Napailing si Abner. Kaya lang, ang dami na nating hiniram sa kanila. Hindi pa nga natin nababayaran yung inutang natin sa kanila nung nanganak kay Tyrone. Baka hindi tayo pahiramin ng mga yun. Masela noon ang pagbubuntis ni Adeline sa bunso nilang anak. Kaya naman, gustuhin niya mangsabahay siya mga anak katulad kina Neo at Corinne, sa ospital siya dinala. Masigurado ang kaligtasan nilang mag-ina kapag doon siya nanganak. Idagdag pa na sakiting bata talaga si Tyrone at kulang pa sa buwan ng lumabas, kaya mas lumaki ang gastos. Nawawala na ng pag-asa si Adeline pero kailangan niyang maging matatag. Ilaw siya ng tahanan. Siguradong paghihinaan din ng loob si Abner kung pati siya ay manghihina na rin. Kailangan nilang maging parehong malakas para kay Tyrone. Hindi pwedeng maupo lang tayo dito at walang gagawin. Mag-iisip ako ng paraan. Kaya natin to, Abner. Ang kalusugan ng ating anak ang nakataya. Sana maging okay na ang lahat. Ang kaligtasan ni Tyrone ang mahalaga sa ngayon. Manalig muna tayo sa Diyos. Yun lang munang magagawa natin. Pagsapit ng hapon, naghintay na lamang sila ng resulta. Pinagsalikop ni Adeline ang kanyang mga kamay. Puno ng pag-aalala ang kanyang puso. Humahalo lang sa takot niya ang ibang pasyenteng kanyang nakikita. Tumabi sa kanyang asawa. Sa wakas, bumukas ang pinto at lumabas si Dr. Alvarez. Seryosong ekspresyon nito. Napabuntong hininga si Adeline sa nakitang itsura ng doktor. Malumanay na sinimulan nito ang pagsasalita. Ikinalulungkot ko pong sabihin sa inyong may dengue fever si Tyrone. Kaya nagsuggest ako na manatili ang bata rito para mamonitor. Naramdaman ni Adeline ang pagkahilo. Para sa kanya, ayos lang nahikaho sa buhay basta walang may sakit sa kanyang pamilya. Narinig niya na ang mga panganib ng ganoong sakit, lalo na sa mga bata. Magiging okay po ba siya? Nanginginig ang boses na tanong ni Adeline. Mataimtim na tumango ang doktor. Tumutugon naman ang katawan niya sa treatment. Nagiging okay siya. Huwag kayong mag-alala. Inilagay ni Abner ang kamay sa balikat niya. Salamat po, Dok. Bumuntong hininga ang doktor. Kilala ko ang pamilya ninyo. Alam kong hirap din kayo sa buhay. May mga charity programs at financial assistance kung saan kayo pwedeng humingi ng tulong. Iiwan ko muna kayong dalawa. Babalik ako para i-update kayo sa kalagayan ni Tyrone mamaya. Habang papalayo ang doktor, nilingon niya si Abner. Niyakap siya nito. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Malalampasan natin to, Adeline. Tahan na. Bulong nito sa kanya. Tumango si Adeline. Alam ko, pero paano kung hindi natin kaya?
Hahanap tayo ng paraan. Mariing putol ni Abner. May solusyon lahat ng problema. Huwag kang mag-alala. Nakatayo sila roon sa pasilyo ng ospital. Mahigpit na hawak nilang isa't isa. Kung walang asawa niya, baka hindi niya alam kung saan pa siya huhugot ng lakas. Lumipas ang ilang oras bago tuluyang bumalik si Adeline sa kwarto ni Tyrone. Maingat siyang lumapit sa gilid ng kama nito. Nakahiga ang kanyang anak at natatakpan ng kumot ang katawan. Isang IV drip ang nakakabit sa kamay nito. Mukhang mapayapa ang tulog niya. Alam mo kanina sobrang takot ako. Iyak siya ng iyak sa akin. Sinasabi niya sa akin kung anong masakit. Wala naman akong magawa. Niyakap siya ni Abner. Pasensya na. Ngayon lang ako nakasunod. Tumango na lang si Adeline. Naiintindihan niya naman iyon. Nanatili sila sa tabi ni Tyrone buong gabi. Salitan silang mag-asawa sa pagbabantay sa bata. Kung humiram kaya tayo sa pinsan mo, kay Emily. Alam ko, sumampa na ulit ng barko ang asawa nun. Sigurado may pera yon. Suhestyon ni Abner sa kanya. Umiling si Adeline. 2 piraso nga ng tilapia pinagdadamot pa ng babaeng yon. Mapahiram pa kaya tayo ng pera? Ayokong lumapit sa kanya. Siguradong wala tayong mapapala. Kay Uncle Henry na lang ulit ako hihingi ng tulong. Kakapalan ko ng mukha ko. Kailangan nila ng pera pantusto sa pagpapaospital ni Tyrone at wala siyang ibang maisip na pwedeng tumulong sa kanila kundi si Uncle Henry. Kaya naman, bumisita si Adeline sa bahay ng kanyang uncle at Auntie Clara para humiram ng pera. Ang kanyang tiyuhin ang sadya niya, pero ang Auntie Clara niya ang bumungad sa kanya. "Oh, anong ginagawa mo dito, Adeline?" Malamig na tanong sa kanya ng tiyahin. Pinilit niyang umiti sa kabila ng malamig na pagtanggap nito. "Hello, Auntie Clara. Nandyan ba si Uncle Henry? Kailangan ko po kasi siyang makausap tungkol sa isang bagay." Kumunot ang noo nito. "Busy siya ngayon. Ano bang kailangan mo?" Tumikim naman si Adeline. "Tungkol po sana ito kay Tyrone. Nasa ospital po kasi siya ngayon. Nagkaroon po ng dengue. Tumataas na po ang bayarin namin at wala po kaming sapat na pera ng asawa ko. Kaya po pumunta ako dito. Umaasa at nagbabakasakali po ako matutulungan kami ni Uncle Henry. Kung pwede po kaming makautang ng asawa ko." Mas talong kumunot ang noo ni Auntie Clara. May utang pa nga kayo sa amin na hindi nyo nababayaran. Lagi kayong may problema, di ba? Dapat marunong kayong humawak ng pera. Mahirap na nga kayo, hindi pa kayo matipid. Paano ngayon yan? May na-ospital na sa inyo tapos sa ibang tao kayo tatakbo. Napayuko si Adeline. Kaya ayaw niyang pumunta sa mga kamag-anak niya. Minsan hindi magpapahiram ang mga ito. Yung iba naman, magpapahiram nga pero marami munang sasabihing masasama tungkol sa kanya. At lahat ng iyon, lulunukin niya dahil nangangailangan siya. Nagpigil ng luha si Adeline. "Gipit lang po talaga kami, Auntie Clara." Humalukip-kip ang kanyang tiyahin. "Binibigyan kayo ni Henry ng pera tuwing umuwi siya rito sa isla. Hindi mo ba naiisip na ipunin yun para naman kapag may mga ganitong emergency may madukot kayo?" Totoo ang sinabi ng kanyang Auntie Clara. Sobrang bait ng kanyang tiyuhin. Tuwing uuwi ito, lahat ng kamag-anak nito inaabutan ng pasalubong at pera. Sa lahat ng kapamilya niya, ang tiyuhin lamang ang patas ang tingin sa lahat. Minsan ay dala lang talaga ng asawa kaya hindi napapaunlakan ang paghingi niya ng tulong. Nanginig ang boses ni Adeline. "Iba po kasi ito, Auntie Clara. Kailangan po talaga namin ng pera para kay Tyrone. Pakiusap kung may mapapahiram po si Uncle Henry." Mariin itong umiling. "May kanya-kanya tayong gastos, Adeline. Hindi naman porke palaging tumutulong sa inyong asawa ko, palaging sa kanya na lang kayo lalapit kapag kailangan nyo ng tulong." Pero desperado na siya. "Naiintindihan ko naman po, Auntie Clara. Hindi naman po ako magtatanong ngayon at lalapit sa inyo kung may choice po kaming iba. Parang awan nyo na po kung meron man." Huminga ng malalim ang kanyang Auntie Clara. "Sige, kakausapin ko si Henry tungkol dito pero wala akong may papangako." Tumango si Adeline pero balisa pa rin. "Salamat po, Auntie Clara. Maraming salamat." Pinapasok na muna siya sa loob. Matyaga siya naghintay sa sala. Tinawag muna ng kanyang Auntie Clara ang asawa nito. Paulit-ulit siyang nananalangin na sana mapahiram siya ng pera ng kanyang tiyuhin. Maya-maya'y bumaba na rin naman ito. "Ano itong tungkol kay Tyrone, Adeline?" Napalunok siya sa kaba. "Nasa ospital po siya, Uncle Henry. Na dengue po ang anak ko at marami po kaming bayarin sa ospital. Pumunta po ako rito sa inyo para itanong kung pwede niyo po kaming mapahiram ng pera."
Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Nako, wala akong ideya sa nangyari sa anak ninyo ni Abner. Siyempre, tutulong kami sa abot ng aming makakaya. Tumutol agad ang asawa nito. Henry, hindi natin sila pwedeng tulungan sa bawat oras. Kailangan nilang matuto sa responsibilidad nila. Anak sila ng anak kaya dapat kaya nila. Kalmadong humarap ang kanyang Uncle Henry sa asawa nito. At halata namang hindi nila kaya. Clara, tungkol ito sa kalusugan ni Tyrone. Maaari nating pag-usapan yan mamaya. Hindi ko maaatim ang batang nangangailangan. Kamag-anak pa man din natin. Napailing ang kanyang tiyahin. Sila dapat ang responsable sa pera nila at hindi dapat laging nakaasa sa atin. May sarili tayong mga bill na babayaran. Nangilid ang mga luha ni Adeline. Pasensya na sa abala pero kailangan talaga namin ng pera. Wala po akong may papangako sa inyo pero sisiguraduhin ko pong mababayaran namin ang lahat ng utang namin sa inyo. Pakiusap po, lahat na po talaga to. Hindi na po kami ulit hihiram ng pera sa inyo. Naawa sa kanya si Uncle Henry kaya napautang pa rin siya. Nakahinga naman siya ng maluwag. Ubus na ang dignidad niya pero kung para naman sa kanyang anak, gagawin ni Adeline ang lahat. Nalagpasan nila ang isang pagsubok na yon. Marami mang hirap at pagtitiis, mabilis naman din lumipas ang mga taon. Sa wakas, nakagraduate na ang kanyang panganay na anak. Napaluha si Adeline nang makita ang kanyang anak na nagmamarcha habang suot ang uniforme nito. Adeline, umayos ka nga. Nakakahiya. Baka pagtinginan tayo rito. Sabi ng kanyang asawa at niyakap siya. Naninikip ang kanyang dibdib sa sobrang saya. Para na siyang sasabog, mahina tuloy siyang napahikbi. Sobrang proud ako sa anak natin. Tingnan mo nga, ang pogi ng panganay natin. Bulalas ni Adeline. Ngumiti naman si Abner. Siyempre, mana sa akin. Natawa na lang siya. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak, mas lalong lumilinaw sa kanyang pag-asa. May dalawa pa silang kailangang patapusin sa pag-aaral, pero alam niyang kakayanin nila yun ni Abner. Nang maging seaman si Neo, nag-asikaso na agad ito ng requirements. Mahirap at magastos ang pagsakay, pero sinuportahan nila ito sa abot ng kanilang makakaya. Nang magkaroon ng pera, nabayaran na nila paunti-unti ang kanilang mga utang. Pinag-aral na rin ni Neo ang mga kapatid nito. Si Corinne, malapit nang makapagtapos sa kolehiyo. Kapag naging teacher na ito, mas magiging maayos na ang buhay nila. Anong balak mo pagka-graduate mo, Corinne? Tanong niya sa kanyang anak. Ngumiti naman ang dalaga. Magiging teacher. Napag-usapan na po namin ni Kuya Neo, hindi muna kami mag-aasawa hanggat hindi namin napapagawa itong bahay natin. At hindi pa nakakapagtapos ng high school si Tyrone. Matatanda na po kayo ni tatay, kaya kami na po ang bahala sa inyo. Mabuti nga po at tumigil na sa pangingisda si tatay. Alam niyo naman pong tuwing nasa laot siya, nag-aalala po kami. Napangiti si Adeline. Simula nang maging maayos na ang kita ni Neo, pinatigil na ng mga ito si Abner sa pangingisda. Binili na lang ng mga manok at kambing para hindi na laging nasa dagat ang kanyang asawa. Bilang ina, masaya siyang makita ang tagumpay ng kanyang mga anak. Kahit wala siyang narating sa buhay, pakiramdam ni Adeline, panalo naman siya sa mga ito. Sobrang swerte nila ni Abner na lumaki ang tatlong anak nila na nagmamahalan at nagtutulungan sa isa't isa. Habang tumatagal, unti-unti nang natutupad ng kanyang mga anak ang mga pangako ng mga ito sa kanila. Halos hindi na sila kumikilos ni Abner sa bahay. Kapag may gusto sila, madali na lamang na ibibigay ng kanilang mga anak. Nabalitaan mo na ba? Tanong sa kanya ng isang kumare. Kumunot ang kanyang noo. Ang alin naman? May chismis na niloloko si Emily ng kanyang asawa. Ilang buwan ang nakikipagkita sa ibang asawa ni Emily at hindi na sumampa ng barko. Ayon, tuluyan ang iniwan. Sabi pa nito sa kanya. Natigilan si Adeline bago mahinang natawa. Ang laking iskandalo at sira sa pride ng babaeng yun ang ginawa ng asawa niya. Nagsalubong ang mga kilay nito. Hindi ka nabigla? Akala ko mas magugulat ka kasi kamag-anak mo naman yun. Umiling si Adeline. Sa totoo lang, hindi kami close ni Emily. Alam mo kung paano niya palaging tinatrato ang pamilya ko kapag nahihirapan kami? Para kaming nasa ilalim niya. Nilinaw niya kung saan kami nakatayo sa buhay nung wala pang trabaho ang mga anak ko. Kaya patawarin mo ako kung hindi ako naawa sa mga desisyon ng kanyang asawa. Bumuntong hininga ang kumare ni Adeline.
Grabe ka naman, pero kawawa pa rin. Wala namang babae ang gustong maloko ng asawa. Mabuti na lang, hindi mahilig sa babae ang asawa ko. Ako pa nga ang nangangalabit sa gabi at sa akin lang nagpapangalabit. Napatawa siyang muli. Ganyan din sa akin si Abner. Dati inggit ako sa buhay ni Emily, sa asawa niyang seaman. Pero ngayon, hindi pala dapat kainggitan ng buhay na mayroon siya. Habang dumadagdag ang mga taon, tumatanda rin ang mga tao at nawawala sa mundo. Isang araw, dumating ang balita tungkol sa pagkamatay ni Uncle Henry. Sobrang nalungkot siya sa pagkawala nito. Ang kanyang tiyuhin lang naman kasi ang tanging gustong tumulong sa kanila noong panahon na sila'y nangangailangan. Maraming pagbabago simula nang umangat sila sa buhay. Kapag may mga family gathering, kapag ayaw nilang pumunta, nakakatanggi na sila. Dahil pumunta man o hindi, may pagkain pa rin naman sila sa lamesa. Ayaw ni Adeline makipagplastikan, kaya hindi na siya dumadalo sa mga ganoon. Adeline, baka naman may pera ka dyan. Pautang muna. Kailangan lang ng pamasahe ng anak ko sa trabaho. Sabi ng kanyang kapitbahay. Napailing siya. Ay, wala akong pera. Nakabudget na yun eh. Pasensya ka na. Totoo naman ang kanyang sinabi. Sa pagpapagawa ng bahay, ang hawak niyang pera. Ayaw niyang bawasan yon at baka maudlot pa kung kailan patapos na. Bukod doon, kilala niya ang kanyang kapitbahay na mangungutang pero hindi naman marunong magbayad. Ayaw niyang magpautang, sasakit lang ang ulo niya. Bakit ba kasi hindi mo pagsabihan yung anak mo? Dapat nagtitira ng budget pamasahe pagkakasahod para kahit petsa di peligro, makakapasok pa rin sa trabaho. Yan ang hirap sa inyo. Pagkakasahod, puro pasarap agad. Hindi iniisip ang bukas? Komento niya na lang. Kumunot ang noon ng kanyang kapitbahay. Alam mo, kung wala ka namang ipapahiram, huwag ka na lang magsalita ng kung ano-ano dyan. Makaalis na nga. Kung ano-ano pang sinasabi, puro kayabang wala ka namang pera. Mapakla siyang tumawa. Ako pa talaga ang mayabang. Kapag napuna kayo sa maling ginagawa nyo, kayo pa ang galit, gayong kayo na nga nangungutang. At may pera ako, isampal ko sa iyo yung pera ko eh. Pero hindi ko ibibigay sa inyo yun dahil hindi naman kayo kasama sa budget ng pamilya namin. Walang nagawa ang kanyang kapitbahay kundi ang umalis. Napainom siya ng tubig, bigla siyang na-stress. Oh, Nay, ano pong ginagawa ni Aling Linda rito? Nakasalubong ko po sa may gate, parang galit na galit. Sabi sa kanya ni Tyrone. Umiling naman agad siya at naghanda ng merienda sa kanyang anak. Wala, nangungutang at hindi ko mapautang. Siya pa ang galit at tinawag akong mayabang. Sinabi ko lang naman ang totoo. Ayaw masupalpal ng katotohanan. Huwag na nating pag-usapan yon. Nagluto ako ng turon, may langka. Kumain ka muna bago ka umakyat. Bumuntong hininga si Tyrone. Huwag na po kayong makipagtalo kapag gano'n. Baka ma-stress lang kayo. Nasaan po si tatay? Sinundo ang ate mo sa Pierre. Uuwi dito ngayong Sabado at Linggo. Walang pasok sa trabaho. Sabi niya kay Tyrone. Tumango naman ito at kumain ng kanyang hinanda. Napangiti si Adeline. Mga anak at asawa niya lang talaga ang nakakapagbigay ng ligaya sa kanya. Ngayong wala na siyang masyadong pinagkakaabalahan, palaging pagpapaganda at paglilinis ng bahay ang kanyang ginagawa. Kay Tyrone na lang din ang buong atensyon niya dahil may trabaho ng dalawa. Pero kapag umuwi si Nio at Corinne, todo alaga rin siya dahil minsan lang naman umuwi ang mga ito. Isang umaga, nagwawala si Adeline sa bakuran nang makita niya si Emily. Bumagsak ang pangangatawan nito at hindi na sosyal katulad ng huli niyang nakita. Adeline, pwede ba kitang makausap? Binitiwan niya ang walis. Kahit may sama ng loob, pinatuloy niya ito sa bahay. Nang mapaupo na ito, umupo na rin siya sa tapat ng babae. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nandito ako para sana humiram ng pera sa'yo, Adeline. Mahinang saad ni Emily. Hindi siya makapaniwalang napatingin sa kanyang pinsan. Anong sinabi mo? Nandito ka para manghiram ng pera? Nag-aalangan itong tumango. Oo, Adeline, alam kong hindi inaasahan pero nahihirapan talaga ako ngayon. Akala ko baka... Pinutol agad ni Adeline ang gusto nitong sabihin. Ang lakas ng loob mong pumunta rito para sadyain ako sa dahilang yan? Napapikit si Emily. Adeline, alam kong masama ang loob mo sa akin pero... Napatayo siya. Hindi lang masama. Galit na yata itong nararamdaman ko sa'yo. Kinutya mo kami ng pamilya ko noon. Sinisiraan mo kami sa pagiging mahirap. At ngayon, mayroon kang lakas ng loob na pumunta rito? Naluluha na si Emily. Alam ko. At talagang pinagsisisihan ko ang lahat ng sinabi at ginawa ko noon. Immature pa ako noon.
Sarkastikong tumawa si Adeline. Immature! Saka ka nag-mature kung kailan walang-wala ka na. Ang lupit mo palagi sa amin. Kulang na lang, isigaw mo sa mundong mas mahirap pa kami sa daga. Bakit kailangan kitang tulungan ngayon? Hindi mo nga pinapansin kung gaano ako nasaktan sa mga salita mo noon. Nagsumamo pa sa kanya si Emily. Nagbago na ako, Adeline. Marami akong napagtanto. Iba na nakikita ko ngayon. Maniwala ka sa akin. Matapos sumama ng asawa ko sa kabit niya, naisip ko na magiging okay kami ng mga anak ko. Pero ang mga utang naging patong-patong na. Nawalan na ako ng trabaho at mula nun, nahirapan ako maghanap ng trabaho. Nalulunod ako sa hirap ng buhay, Adeline. Hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko. Mariing umiling si Adeline. Umalis ka na. Wala kang mapapala sa akin. Kung ano yung tinatamasa mo, karma mo yan. Walang nagawa si Emily kundi ang umalis. Hindi niya ito nilingon pa. Hindi rin naman ito naaawa sa kanya noong panahong nangangailangan siya. Ni minsan, hindi niya naramdamang tinuring siyang kamag-anak ng mga ito. Nag-focus na lamang si Adeline sa kanyang pamilya. Wala na siyang pakialam sa mga kamag-anak niyang nilalapitan lang siya kung kailang mayroon na siya. Namiss ko rito sa isla, baka sa sunod kong uwi na ipakilala ko na po ang girlfriend ko. Nakangiting sabi ni Neo. Napuno ng kagalakan ng kanyang loob. Talaga? Taga saan ba? Alam mo namang sobrang gusto na kitang mag-asawa. Nananabik na ako sa apo. Naunahan ka pa kasi ng kapatid mo. May boyfriend na si Corinne. Tumawa naman si Corinne. Oo nga Kuya Neo, bilisan mo na. Sige ka, kapag naisipan namin ng boyfriend kong magpakasal, malagpasan ka, lalong hindi ka makapag-asawa. Matamis nang umiti si Neo. Malapit na nga, taga Quezon po siya, accountant at syempre maganda. Tumawa naman ang mag-ama. Natawa na lang din siya. Narinig niyang palalaot ang mga ito. Miss na kasi ni Abner at Neo ang mangisda. Ang dalawa lang naman ang magkasama, kaya maliit na bangka lamang ang dala. Yun nga lang, ang dapat kasiyahan na yon, hindi niya inaasahang mauuwi sa isang trahedya. Anong balita? Nakita na bang tatay at kapatid ninyo? Tanong ni Adeline kay Corinne. Umiling ang kanyang anak. Wala pa po. Hindi raw po bang kanina tatay at kuya yung tumaob na nakita nila? Mas lalong tumulo ang kanyang mga luha. Diyos ko, hindi naman nila inasahang magkakaroon ng bagyo. Marami ring tumaob na maliit na bangka dahil sa lakas ng alon. Hindi mapigilan ni Adeline ang mag-alala. 3 araw nang nawawala ang kanyang mag-ama. Hindi pa rin nahahanap ng rescue team ang mga ito. Binalitan na rin sa mga karatig isla at baka roon mapadpad ang dalawa. Niyakap siya ni Tyrone. Nag-aalala na rin. Tahan na po, Nay. Kaya po nila yon. Mandaragat simula bata pa si Taray at sima naman si Kuya Neo. Sigurado po akong makakaligtas sila roon. Mas lalo siyang naiyak. Pero delikado pa rin anak. Sana makabalik sila rito ng ligtas. Yan ang napapala ng mayayabang. Sana hindi niyo na makita ang pamilya niyo. Parinig ng kanyang kapitbahay. Bumaha ang galit sa kanyang dibdib. Anong sabi mo? Muntik niya pang mahila ang buhok nito kung hindi siya pinigilan ng kanyang mga anak. Kailangan niya ng panalangin at hindi mga walang kwentang hiling nito. Maya-maya, lumapit sa kanya ang pinsang si Emily. Alam kong baka hindi mo tanggapin ang tulong ko, pero may kaibigan akong bankero na pumapalaot na rin. Sinabihan ko silang maghanap din para madali nilang mahanap ang asawa at anak mo. Sana makatulong. Yung ibang kamag-anak natin tumutulong na rin sa paghahanap. May nagbigay na rin ng libreng krudo. Mas lalong tumulo ang kanyang mga luha. Sa gitna ng takot at pag-aalala, isang napagtanto ni Adeline. Masyado siyang nilamon ng galit para sa kanyang mga kamag-anak. Hindi naman perpekto ang mga tao, pero sa oras ng kailangan ng tulong, may malalapitan pa rin siya. Niyakap niya si Emily. Sorry sa mga nasabi ko sa'yo. Bumagsak na rin ang mga luha nito. Sorry din sa pangmamaliit ko sa'yo ng pamilya mo. Sorry talaga. Tumango na lamang si Adeline. Pinapatawad niya na ito. Ayaw niyang magtanim ng sama ng loob. Gusto niya nang kalimutan lahat ng galit na kanyang nararamdaman. Nay! May nakakita na po sa kanila! Anunsyo ni Corinne. Nabuhay ang pag-asa sa kanya. Nasa isla raw po sa Mindoro na padpad ang bangka nila. Doon po sila nagpaahanod. Sinugod na po sa ospital dahil hindi makalakad. Sobrang babad na raw po siguro sa tubig kaya ganon. Nataranta agad si Adeline. Halina kayo! Puntahan na natin! Nang makarating sa ospital, ligtas ang dalawa. Wala silang ibang ginawa kundi umiyak at magyakapan.
Akala niya, mawawala na sina Abner at Neo sa mga buhay nila. Wala namang nangyaring masama sa dalawa at kailangan lang magpahinga. Dahil sa nangyari, napakilala rin sa kanya nang wala sa oras ang girlfriend ni Neo. Nang mabalitaan ito nangyari, bumiyahe agad ito papunta sa isla. Nahihiya siyang ganoon pa ang nadatna ng nobya ng kanyang anak. Simula ng araw na yon, naging maayos ng relasyon ni Adeline sa kanyang mga kamag-anak. May iba na hindi mapigilang magchismisan ng kung ano-ano, pero sa bandang huli, pinipili niya na lang ding makisama. Pumunta ka na sa sala, baka hinahanap ka na ron, ako narito. Wala na nga akong ambag sa mga pagkain, kaya ako narito. Sabi sa kanya ni Emily. Napailing siya, tinulungan ito sa paghuhugas. Hindi, may ambag ka kasi pamilya ka namin. Sige na, pagtulungan na natin tong hugasan para sabay na tayong makapunta sa sala. Alam mo naman ang mga yon, kung sinong wala, pulutan ng usapan. Pareho na lamang silang natawa. Mas magaan sa kalooban niyang kasundo ang kanyang mga kamag-anak. Matanda na siya at ayaw niya ng alagaan ang kanyang galit sa mahabang panahon. Naniniwala na talaga si Adeline na gulong ang buhay. Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. Gayunpaman, natuto siya katulad ng gulong na kahit naranasan niyang mapunta sa itaas, kailangan niya pa rin bumalik sa baba para magpatuloy sa buhay. Kahit natatamasan niya na ang mga bagay na wala siya noon, natuto pa rin siyang magpatawad at magpakumbaba. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.